Ako si Maria at ito ang aking kwento. Part 7, Mara. Mara's POV. Mom, tawag ko kay mommy na ngayon nagluluto dito sa kitchen ko. Kakagising ko lang at lumabas agad ako na silid ko. Di pa pala siya umuwi? Mabuti naman at gising ka na. Nagugutom ka na ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Opo, nagising ako dahil naaamoy kong luto mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nakatingin lang sa akin si mommy at kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Alam kong nasasaktan siya para sa akin, kaya nakaramdam ako ng konsensya na para bang di ko na kayang itago sa kanyang lahat, lalo na tong pagbubuntis ko. Mom, may sasabihin po ako sa'yo. Kinakabang sabi ko sa kanya. Ano yon anak? Mom, kasi po, buntis po ako. Napapikit ako nang sabihin ko yun sa kanya. Sobrang lakas din ang kabog ng dibdib ko. Naging tahimik ang buong paligid. Nang tumingin ako kay mommy, nakita ko na kung paanong pumatak ang luha sa mga mata niya. At nasaktan ako. Sobrang nasaktan ako na makitang umiiyak ang mommy ko. I'm sorry po. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Si Cairo ba? Siya ba ang ama? Tanong niya sa akin gamit ang mahinahong boses. Opo, siya po. At wala po akong balak sabihin sa kanya. Kaya ko po. Kaya ko pong palakihin to. Umiiyak na sabi ko kay mommy. Anak ko, umiiyak na akong niyakap. Sorry po mommy, sabi ko sa kanya. Okay lang anak, okay lang, hindi ako galit. Aalagaan kita anak ko, sabi niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Sorry po, thank you mommy, thank you po, sabi ko sa kanya. Huwag kang matakot, dahil nasa tabi mo si mommy, nasa tabi mo lang ako anak ko, sabi niya sa akin. Opo, kaya ko po ito, kaya po natin, sabi ko sa kanya. Bakit ka pa dito titira? Gusto ko po kasing itago sa inyo to pero hindi ko po pala kaya. Hindi ko po kayang itago sa inyo, mommy. Pero hayaan niyo lang po na dito ako. Kaya ko po. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko, sabi ko sa kanya. Nag-aalala ako anak. Magpapadala ko na makakasama mo. Mommy, mas magiging okay po ako pag mag-isa lang ako dito, please. Mas gusto ko mapag-isa. Gusto ko rin pong bumalik na sa Amerika. Doon ko mapapalaki ng anak ko. Sorry po kung layo-layo na naman po ako, sabi ko sa kanya. I understand anak. Malapit na itong maluto, sasabayin kitang kumain at sa susunod na araw pupunta tayo sa tita Maria mo. Sabi sa akin ni mommy. Opo, thank you mommy. I love you po. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you Mara ko, sabi niya sa akin. Sabay kaming kumain ni mommy. Di siya umuwi dahil sasamahan doon niya ako dito at ngayon nakahiga na kaming dalawa. Tulog na si mommy at nakatitig lang ako sa kanya. Masasabi kong sobrang swerte ko sa mga magulang ko. Sa kabila ng pagkakamali ko, tinanggap nila ako ng buo. Di man lang ako nakarinig ng kahit anong masakit na salita mula sa kanila. Di ko kaya magsinungaling sa ganitong klaseng parents na meron ako. Kaya mas pinili kong sabihin kay mommy. Sabihin sa kanya ang totoo. Di ko na malayan umiiyak na pala ako habang nakatingin ako sa mommy ko. Alam ko mabigat din to para sa kanya. Alam ko na nahihirapan siya lalo na't anak din niya si Cairo. I'm sorry, Mom. I'm sorry po kasi nasasaktan ko kayo. Mahal ko si Cairo, sobrang mahal ko siya. Nasa sobrang pagmamahal ko yung nakalimutan ko ring mahalin ang sarili ko. Umiiyak na bulong ko. Aayusin ko pong sarili ko at panga ako. Magiging okay ako. Magiging okay kaming dalawa ng anak ko. Parang di ka mahirapan sa amin. Salamat po sa lahat, mommy, at mahal na mahal po kita. Sabi ko sa kanya. Pumikit na ako para matulog na. Kinabukasan, mag-isa na lang ako dito sa kondo ko. Pero paglabas ko ay may pagkain na nakahanda. Magana akong kumain at pagkatapos may narinig akong nag-doorbell, kaya naman lumabas ako. Bumungad sa akin isang bouquet of roses. I'm sorry. Basa ko sa nakasulat sa note kaya't alam ko, galing to kay Cairo. Mabilis ako naglakad papunta sa basurahan at tinapon to. Ayokong tanggapin ang kahit anong nanggaling sa kanya. Pinilit kong ayusin ang buhay ko kaya't sisimulan ko sa kanya. Mas mabuting ganito, kahit pa sa mata ng batas kapatid ko siya, kahit yon dapat ko na ring putulin.
Buong araw lang akong nakatambay dito sa kondo. Ayoko sanang tumayo pero may nagdo-doorbell na naman sa labas. Kaya wala akong choice kundi ang pagbuksan ng pinto. At bumungad sa akin ang asawa ni Cairo. Nakangiti to sa akin habang may hawak na mangkok. "Hi Mara, may dala akong ulam para sa'yo," sabi niya sa akin. "Salamat pero kumain na ako." Walang emosyon na sabi ko sa kanya. "Sayang naman to. Tinatanong ka ba naman ng kuya mo kung anong paborito mong ulam? Okay lang ba kung next time huwag ka nang mag-abala pa? Kasi hindi ko gustong may natatanggap mula sa inyo." Prangkang sabi ko sa kanya. "Grabe ka naman. Ganyan ka ba kagalit sa kuya mo? Ako na nga to nagmamagandang loob pero ang arte mo ha. Kung sabagay maarte ka naman talaga," sabi niya sa akin. "Oo, maarte nga ako kaya huwag ka nang pumunta pa dito. Kasi sa totoo lang ayoko makita ang pagmumukha mo." Alam ko na medyo bastos ako pero naiirita ako sa kanya. "Alam mo girl, yung ugali mo para ka nagsiselo sa akin. Galit ka sa akin dahil pinakasalan ako ni Cairo. Kasi ang totoo may gusto ka sa kanya. Sorry ka na lang dahil akong legal wife at ako ang mahal," sabi niya sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya at kitang kita ko kung paano siyang nainis sa akin. "Bruwa ka talaga. Ibuhos ko to sa..." Sigaw niya sa akin at itatapon sa akin ang ulam na dala niya pero may biglang humarang sa gitna namin. Honey!" Nauutal na bigkas niya. "What the heck are you doing?" Sigaw sa kanya ni Cairo. "Are you okay?" Malumanay na tanong sa akin ni Cairo. Di ko siya pinansin at pumasok na ako sa loob ng unit ko. Bakit ba feeling ko nagsisimula na akong mairita sa pagmumukha nilang dalawa? Wala akong pakialam kung masama ang tingin nila sa akin. Nagulat ako dahil biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Cairo na magulo ang buhok at puno ng mansa ang damit niya. "Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba?" Tanong niya sa akin at kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala pero hindi ko yun binigyang pansin. "Okay lang ako. Lumabas ka na." Pagtataboy ko sa kanya. "Kung galit ka sa akin, huwag mo namang idamay ang ibang tao. Sa akin ka lang magalit," sabi niya sa akin. "Kaya ka ba pumunta dito para pagsabihan lang ako? Ano bang gusto mo?" Ngumiti ako sa asawa mo. Makipagtawanan ako sa kanya. "Lumabas ka na, umuwi ka na sa asawa mo." Nagpipigil ng galit na sabi ko sa kanya. "Alam ko galit ka sa akin, mahal kita. At tutuparin ko ang pangako ko sa iyo kahit pa mawala sa akin ang lahat," sabi niya at mabilis lumabas sa kondo ko. "Sir, nasa labas po ang anak ninyong si Cairo?" Saad ng secretary ni Allen. "Papasukin mo siya at huwag mo akong istorbohin dahil may pag-uusap kaming dalawa." "Noted, sir," sagot nito. Pumasok si Cairo at nakatayo na sa kanyang harapan si Allen. "I'm sorry, Dad." Lumuhod si Cairo sa harapan ng kanyang ama. "Anong gagawin mo ngayon?" Malamig na tanong ni Allen kay Cairo. "Handa po ako. Handa po akong isuko lahat para kay Mara. Mahal na mahal ko po siya, Dad." Umiiyak na sagot ni Cairo. "Mahal mo siya. Pero paano mag-ina mo? Hinihiling kong bigyan niyo po ako ng oras. Oras para malaman ko ako pantunay na ama ng bata. Alam ko, Daddy, malaki ang kasalanan ko at patawarin ninyo ako. Patawad po dahil ito ang ginawa ko sa kabila ng pagpapalaki at pagmamahal niyo sa akin pero Daddy, mahal na mahal ko po si Mara. Mali po na nagpakasal ako. Ginawa ko po yun dahil akala ko kaya kong pigilan ang sarili ko. Pero lalo ko nangulila kay Mara. Naging makasarili ako at hindi ko pinag-isipang mabuti ang mga desisyon ko. Kaya ako siya nasaktan. Mahal kita. Minahal kita bilang tunay kong anak. Kaya masakit to sa akin. Binigay ko sa iyong apelido ko dahil anak kita. Akala ko noon mali lang ang mga napapansin ko sa'yo pero tama pala ako. Masakit sa amin ng mommy mo na maranasan niyo to pero alam mo siguro na mas masakit to para kay Mara. "I'm sorry, Dad. I'm sorry." Umiiyak na sabi ni Cairo habang nakaluhod pa rin siya. Dumaan din ako dyan at mahirap. Sobrang hirap dahil sa loob ng matagal na panahon, minahal ko ang mommy niyo ng palihim. At ngayong ikaw naman, alam kong mahirap din to sa'yo kaya tatanungin kita. Handa ka ba? Handa ka bang isukong lahat para sa anak ko? Tanong ni Allen kay Cairo. "Opo, Dad. Handa po ako. Mawala man pong lahat sa akin, wag lang si Mara. Mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo." Naiyak na rin si Allen dahil mahal niya si Cairo bilang anak niya. Bilang panganay niya. Naging mabuting anak at kapatid ito. Wala siyang ibang masabi kundi tamang desisyon nila na palakihin ito. Pero ito na mismong humiling sa kanya ngayon. At alam niya na alam ni Cairo ang tinutukoy niya. "Patunayan mo na mahal mo ang anak ko. Ayusin mo at ibibigay ko sa iyo ng buo ang anak ko. Makakaalis ka na."
sabi ni Allen sa anak niya at may binigay siyang folder kay Cairo. Mabilis siyang tumalikod para di makita ni Cairo na umiiyak na rin siya. Salamat po, Daddy. Patutunahin ko po sa inyo na mahal ko siya. Aayusin ko po to. Salamat po. Umalis ka na. Pilit niyang pinalamig ang boses niya. Lumabas si Cairo sa opisina ni Allen na may hawak na folder. Pumasok siya sa opisina niya, umupo sa swivel chair niya. Napatingin siya sa hawak niyang folder at nang buksan niya ito, bumuhos ang luha niya. Nakalagay ang buong detalye ng pagkatao niya sa isang papel at kung saan niya mahahanap ang pamilya niya. At may isa pang papel na lalong nagpaiyak sa kanya. Thank you, Dad. Thank you so much. Humagulhol siya. Thank you, Lord. Sobrang nagpapasalamat si Cairo sa daddy niya. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang mga hakbang na dapat niyang gawin. Kailangan niyang magplano. Alam niya hindi magiging madaling lahat pero para sa babaeng mahal niya, gagawin niyang lahat makasama lamang niya ito. Ayaw na niyang gumawa pa ng isa pang pagkakamali na pagsisisihan niya habang buhay. Tinapos niyang trabaho niya para makauwi na siya ng maaga pero di niya inaasahang nasa tapat ng unit ni Mara ang asawa niya. Mabuti na lang at nakita niya, bubuhusan nito ng ulam si Mara. Kaya naman tumakbo siya para iharang ang kanyang sarili. Nag-alala siya dahil ayaw niyang masaktan ng babaeng mahal niya. Honey, sorry, saad ng kanyang asawa. What have you done? Tanong niya rito habang kinalagad papasok sa unit nila. Wala akong ginagawa sa kanya. Siya lang tong sobrang maldita. Nagmagandang loob lang ako sa kanya pero tinarayan niya ako. Sinasabi ko na nga ba di talaga kapatid ang turing niya sa'yo dahil gusto ka niya at gusto kanyang agawin sa akin. Saan nito? Shut up! Anong shut up? Ikaw manahimik dyan. Akala mo ba hindi ko alam na may babae ka? Kapag nalaman ko kung sinong babae mo, papatayin ko siya. Sigaw nito kay Cairo. Ikaw ang papatayin ko kapag napatunayan ko na hindi ako ang ama niyang nasa tiyan mo? Galit ang mga matang sabi ni Cairo bago ito lumabas para puntahan si Mara. May keycard siya ng unit nito. Katunayan siya ang nagluto ng breakfast para kay Mara. Ayaw pa sana ng mommy niya pero nakiusap siya at pumayag naman to. Nasasaktan si Cairo dahil tinataboy siya ni Mara. Pero papatunayan niyang tutuparin niyang sinabi na ayusin niyang lahat. Lalo na ngayong malaki na ang pag-asa na maayos niya ito. Umalis siya at pumunta siya sa hotel. Buong gabi niyang pinag-aralan ang dapat niyang gawin. Kahit puyat siya, nagmaneho pa rin siya papunta sa Batangas, ang lugar kung saan siya nagmula. Pupuntahan niyang pamilya ng ama niya. Dumiretso si Cairo sa opisina ng kanyang lolo, ang sinasabing ama ng kanyang tunay na ama. Wala siyang choice kundi gamitin mo ng pangalan ng kanyang daddy Allen. Pasok na po kayo, sir, sabi ng secretary nito. Thank you, saad niya at sumunod siya dito. Pagpasok niya, nakita niyang natigilan to. Alam niya na may mga tanong ito. Good afternoon, sir. I'm Cairo Velasco. Sigurado ka bang anak ka ni Allen? Tanong ng matanda sa kanya. Anak po niya ako sa batas. Matapat na sagot ni Cairo sa kanyang lolo. Apo ko, sambit nito. Pumunta po ako dito dahil may sadya po ako. Ano yon, apo? Kilalanin niyo po ako bilang apo ninyo. Ibigay ninyo sa akin ang apelyido ninyo. Hindi ako kukuha ng kahit ano sa inyo. Isasalba ko pa ang company ninyo. Pero kapalit ay ang pagbibigay niyo sa akin ng apelyido ninyo? Bakit mo to ginagawa? Mahinahong tanong ng matanda. Ginagawa ko po to para sa babaeng mahal ko. Tanggapin niyo man po ako o hindi sa pamilya ninyo, okay lamang sa akin. Isa lang po ang mahalaga sa akin. Sana po pagbigyan ninyo ang hinihiling ko. Saad ni Cairo sa lolo niya. Mara's POV. Naiwan akong nakatulala dito sa unit ko. Pakiramdam ko'y totoong sinasabi niya na mahal niya ako, pero ayoko nang maniwala dahil baka masaktan lamang ako. Baka sinabi na naman niya yon para bilugin ang ulo ko at paikutin ako sa palad niya o para patawarin ko siya. Nang mahimasmasan ako, pumasok na ako sa silid ko. Umiyak ako ng umiyak. Alam kong hindi maganda na palagi akong umiiyak pero hindi ko naman kayang pigilan ang sarili ko. Pinipilit kong sariling maging malakas pero alam ko rin mahina ako. Sorry baby. Sorry kasi umiiyak na naman si mommy. I'm sorry po. Sabi ko habang hinahaplos ko ang tiyan ko. Masama ang pakiramdam ko nang gumising ako kaya naman tanghali na akong bumangon. Mommy,
Anak, alam kong masama ang pakiramdam mo tuwing umaga, kaya simula Lunes may pupunta dyan para magluto ng breakfast mo. And one more thing, huwag mong pilitin pumasok sa butik pag masama ang pakiramdam mo. Basa ko sa mensaheng ipinadala ni Mommy. Me, thank you Mom. Friday pa lang ngayong araw, nag-order na lang muna ako ng makakain ko. Buo maghapon nanood lang ako ng mga movies. Nainip naman ako kaya naman bumiyahe ako papunta sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay, nagulat si Mommy dahil hindi daw ako nagsabing uuwi ako. Habang nagluluto si Mommy, humilata muna ako dito sa living room namin. Biglang dumating si Cairo at kitang-kita sa mukha niyang pagod. Di yata niya ako napansin dahil diretso agad siya sa itaas, pero bumaba rin siya agad at may dala siyang bag. Mom, aalis na po ako. Paalam niya kay Mommy. Sige anak, babalik din po ako. Sabi pa niya kay Mommy. Sige, ingat ka anak. Pero ayaw mo ba munang kumain? Kakarating mo lang tapos aalis ka na naman. Buong araw ka na nagmamaneho. Sabi ni Mommy sa kanya. I'm okay Mom. Nagmamadali din po ako. Sorry po. Ang buong akala ko hindi ako napapansin pero bago siya umalis tumingin muna siya sa akin. Ako naman walang emosyon na tumingin din sa kanya. Saan siya pupunta Mom? Di ko mapigilang hindi tanong kay Mommy. Sa tunay niyang pamilya. Sagot sa akin ni Mommy. Pamilya? Oo anak. Dumating ng tamang panahon na pabalik na siya sa tunay niyang pinagmulan. Malungkot na sagot sa akin ni Mommy. Pero tayong pamilya niya. Wala sa sariling saad ko. Hindi na ngayon anak. Bakit niya ba ito ginagawa? Hindi man lang ba niya naisip ang mararamdaman ninyo? Wala siyang utang na... Mara, don't say that. Putol ni Mommy sa sasabihin ko. Sorry Mom. Naiinis lang ako dahil ganun lang yon. Sa kabila ng ginawa mo para sa kanya, hinahanap pa rin niya ang pamilya niya? Anak, hindi mo ba talaga alam kung bakit niya ito ginagawa? Ginagawa niya to ng dahil sa'yo. Dahil pa kanya at ginagawa niyang lahat para sa'yo. Sabi sa akin ni Mommy. Kahit ano pa pong sabihin niyo sa akin, isa lamang ang alam ko. Ayoko pong maging kabit at ayokong gumawa ng isa pang kasalanan. Sabi ko kay Mommy bago ako umakyat sa silid ko. Kahit magpalit pa siya ng pangalan o apelyido. Wala namang magbabago. May asawa siya at magkakaanak na silang dalawa. Hindi naman pwede na makipaghiwalay siya sa at iwan niya ang anak niya. Ayoko na pang dagdagan ang kahihiyan na meron ako. Ayoko maging dahilan ng hiwalayan nilang dalawa. Kahit naging parte ako nito, may kasalanan ako at buong puso kong tatanggapin. Ano mang maging parusa sa akin. Wag lang sa anak ko dahil wala siyang alam sa kasalanan namin ng ama niya. Tinawag ako ng kapatid ko kaya naman bumaba ako dahil kakain kami ng hapunan. Mga anak, simula ngayon, hindi na parte ng pamilya natin si Cairo. Biglang sabi ni Daddy. Bakit po Daddy? Parang naiiyak na tanong ng kapatid ko. Dahil kailangan nang bumalik sa tunay niyang pamilya. Pero tayo pong pamilya niya. Mga anak, kahit anong gawin natin, hindi natin po pwedeng baguhin ang katotohanan. We need to accept the fact na hindi talaga siya nagmula sa amin ng mommy mo. Pero totoong minahal namin siya bilang tunay na anak. That is his decision and we need to respect that. Mahinahon na sabi ni Daddy. Bakit di mo na lang sabihin ng totoo, Dad? Biglang sabi ni Ray. Ray, Dad warned him. Bakit ka tahimik dyan? Ikaw naman talagang dahilan. Kahit ba naman sa pagbalik mo, problema pa rin? Sabi niya sa akin. Nasaktan na naman ako dahil tama siya. Wala na yatang magandang nangyari sa akin. Ray, stop it. Huwag kang magsasalita ng ganyan sa kapatid mo. Why, Dad? Tama naman ako, di ba? Siya naman talagang dahilan kaya't ayaw na sa atin ni Kuya. Kaya ayaw niya na maging Velasco dahil kay Mara. Oo, kasalanan ko na. Naiinis na sabi ko sa kanya. Kasalanan mo talaga dahil magkapatid kayo, pero pumatol ka sa kanya. Ray, ano ba? Galit na sabi ni Mommy sa kakambal ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ng bunso naming kapatid. Kuya and Mara, Ray, tumigil ka na. Bakit yung itatago ang relasyon nilang dalawa na naging kabit niya si Mara? Ang sakit pala kapag galing mismo sa sarili mong kapatid ang salitang kabit? Tumayo ako at lumabas na ng dining area namin. Kinuha ko ang bag ko sa may couch at mabilis akong lumabas sa bahay namin. Bumiyahe ako pauwi sa kondo ko. May mga text messages ni Mommy at missed calls pero wala akong balak na sagutin ang tawag niya.
Pakiramdam ko'y wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Totoo po ba, Mom? May relasyon po si kuya at ate? Tanong ng bunsong anak ni Sofia. Yes, it's true. Pero hindi alam ng ate ninyo na may asawa ng kuya ninyo. Alam man niya o hindi, pumatol pa rin siya sa kapatid niya. Saad ni Ray. Pwede ba, Ray? Tumigil ka na. Lalo mong binibigyan ng sama ng loob ang kapatid mo. Hindi siya pwedeng ma-stress dahil buntis siya. What? Buntis? Oo, buntis siya at si Kuya Cairo ninyong ama. Ano ba namang pamilya to? Galit na bulalas ni Ray at mabilis lumabas sa dining area. Mommy, doon po muna ako titira kay ate. Kailangan po niya ng kasama ngayon. Sigurado po ako umiiyak na siya ngayon. Naiiyak na sabi ng kapatid ni Mara. Salamat anak. Huwag kayong magalit sa ate ninyo o sa kuya ninyo. Mahirap man intindihin pero alam natin, nahihirapan na rin silang dalawa. Pero paano po ang asawa ni kuya at ang baby? Hayaan niyo ng problema na yan sa kuya ninyo. Nakangiting sabi ni Alan sa kanyang mga anak. Sana po maging okay po ang lahat kasi kawawa naman po si ate at ang baby niya. Daddy, ayoko pa sana tong sabihin pero kailangan niyo po itong malaman. Ano yon anak? Nakita ko po ang asawa ni kuya na may ibang lalaki. Pero ang sabi po niya pinsan lang daw niya to at binaliwala ko po yon. Sabi ng bunso nilang anak. Nagkatinginan si Sofia at Allen. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kapatid ko. Simula ngayon dito na ako titira. Sasamahan kita ate. Nakangiting sagot niya sa akin. Bakit? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Kasi wala kang kasama dito. Baka kasi malungkot ka. Baka malungkot kayo ni baby. Nakangiti pa rin siya sa akin. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo ate? Dahil ba kay Kuya Cairo? Bakit ako magagalit? Tanong niya rin sa akin. I'm sorry. Sabi ko sa kanya na may pumatak na luha sa mga mata ko. Don't cry ate kasi umiiyak din ang baby mo. We don't have the right to judge you. Kasi hindi namin alam ang nararamdaman mo. Kung akong tatanungin, wala namang mali. Kung minahal mo si kuya na higit pa sa isang kapatid. Pero hindi rin naman nating mababagong katotohanan na may asawa na siya ngayon. And we understand kung bakit anong nangyari kasi kasalanan ni kuya. He lied to you. Hindi niya sinabi ang totoo. Pero hindi rin naman natin masisisi si kuya kasi kahit kami may kasalanan din. Hindi rin naman namin sinabi sa'yo. Kasi kung may isa sa amin na nagsabi sa'yo ng totoo, hindi ito mangyayari. Sabi niya sa akin, thank you. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Magiging okay ang lahat ate, maniwala ka kay kuya. I am sure hindi sa kanyang baby na yun kasi nasa US siya kasama mo. Tapos pagbalik niya, buntis ng asawa niya. Hindi nga si kuya umuwi sa kanya eh. Sa bahay yun lagi natutulog kahit kasal sila. At alam mo ba, nakita ni Bunso ang babaeng yun. May kasamang ibang lalaki at sinabi niya kay Bunso, pinsan lang daw niya yun. Ani niya. Baka pinsan lang niya. Ang sabi ni Bunso, magka-holding hands pa nga daw ang dalawa at sobrang sweet. Saad pa nito? Kung sakali mang karelasyon niya yon, may kasalanan pa rin ako. Kasi naging kabit pa rin. Pero ikaw ang mahal, sabi niya sa akin. Kahit pa sabihin nating akong mahal, hindi nun mababago ang lahat. Ang katotohanan na kabit ako. Makuha ko man siya, maging kami man. Hindi nun mababagong totoo na minsan naging kabit ako. Na naging mga agaw ako. Minsan ate, may mga pangyayari na hindi natin alam. Na hindi natin kontrolado. Alam mo ba ang mommy ng kaibigan ko? Minsan na rin siyang naging kabit. Kasi ang daddy ng kaibigan ko may asawa noon, pero arranged marriage. At di niya mahal yung babaeng pinakasalan niya. Siguro nga mali sa paningin ng iba, pero minsan kasi nalalagay tayo sa mga sitwasyon na hindi naman natin gusto. Ang mommy niya hindi rin naman niya ginusto na maging kabit, pero kasi mahal niya. Mahal niya yung daddy ng kaibigan ko at nilaban niya kahit pa naging masamang tingin ng iba sa kanila. Kasi may anak sila at gusto nila ng isang buong pamilya. Sabi niya sa akin. Habang nakatingin ako sa kapatid ko, di ko mapigilan na hindi ngumiti. Kasi parang mas matured pa siya sa akin. Alam ko ang pinupunto niya, pero hindi ko pa rin to kayang tanggapin. Kung dumating man ang araw na magiging maayos lahat, titingnan ko pa ang sitwasyon. Sa ngayon, kailangan kong alagaan ang sarili ko dahil kailangan ako ng anak ko. Mahal ko si Cairo at alam ko sa sarili ko na wala akong mamahalin pang iba kung hindi siya lang. Pero hindi muna ngayon. Hindi muna at hindi ko rin alam kung darating bang araw na magiging masaya kaming dalawa. Naiintindihan ko ang kapatid ko kaya naman pumayag ako na dito na siya tumira sa akin.
Dahil alam ko na may makakasama ako at alam ko, di ako nag-iisa. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan na kailangan kong pamilya ko. Lumipas sa mga araw at lalong lumalala ang mga nararamdaman ko, kaya palagi na lang akong nakahiga at natutulog. Sabi sa akin ni Tita Maria, normal lang daw tong mga nararamdaman ko. Di ko alam kung hanggang kailan to pero kailangan kong magtiis dahil parte to ng pagbubuntis ko. May maliit na umbok ng tiyan ko pero hindi pa naman ganun kahalata. Maliban na lang kung nagsusot ako ng mga fitted na damit. Sa ngayon, komportable ng mga damit na sinusuot ko at isa pa mainit dito sa Pilipinas. Minsan binabawasan ko rin ang paggamit ng aircon dahil di rin naman maganda sa kalusugan. Nung nakaraan, tumawag sa akin ang agency ko dun sa US. May bagong project daw at baka raw gusto ko mag-audition. Kaagad akong tumanggi dahil hindi daw ako pwede. Tinatanong nila sa akin ano daw bang dahilan, pero mas pinili kong hindi sabihin sa kanila. Mas mabuting wala silang alam. Ayoko namang pasukin nila ang personal kong buhay. Ate, may dala akong dragon fruit. Nakangiting sabi sa akin ng kapatid ko. Thank you. Malambing na sabi ko sa kanya. Ito pala ate, galing kay Kuya Ray. Nahiya lang yun pumunta dito eh. Alam mo naman na ma-pride yun. Pero binili ka pa rin niya nitong mga white strawberries. Galing siya sa Japan kaya't binili ka niya. Nagulat nga ako dahil tinawagan niya ako. Akala ko anong kailangan niya. Pinapabigay lang pala to. Tuloy-tuloy na kwento niya. Kinuha ko ang phone ko. Me to Ray. Thank you sa mga strawberries, Ray. Hindi yan para sa'yo, para sa baby. Me. Thank you, Tito. Sabi ni baby. You're welcome, baby. Napangiti ako sa reply niya sa akin. Kahit concern naman siya, mas pinapakita niya sa akin na hindi. Magkakambal kami pero magkaaway kami palagi. Ganito talaga siguro. Hindi naman kami pareho ng gender pero kahit ganito kaming dalawa, alam ko mahal niya ako. Mahal ko rin naman siya. Sadyang di lang siya showy na tao kaya hindi ako magtataka kung maging isang matandang binata siya. Sa sobrang sungit niya baka walang magtiis sa ugali niya. Minsan man naman masama ang tabas ng dila niya kaya talaga turn off na agad sa kanya ang matinong babae. Pero kahit masungit siya, hindi naman siya naubusan ng babae kasi babaero din. Malaki ang pagkakaiba nila ni Cairo. San kaya siya? Tanong ko sa sarili ko dahil bigla ko na lang siyang naalala. Tanggap kaya siya ng tunay niyang pamilya? Di ko maiwasang isipin ano na ba ang nangyayari sa kanya. Simula nang umalis siya, wala na akong balitang narinig tungkol sa kanya. Ni minsan di ko na narinig pang binagit nila ang pangalan ni Cairo. Never ko rin tinanong kung saan ba ang tunay niyang pamilya dahil noon wala kaming pakialam dahil kapatid ang turing namin sa kanya. Ang alam lang namin pinatay ng daddy niya ang mommy niya. Baby, paglaki mo ba, hahanapin mo rin ang daddy mo? Wala sa sariling tanong ko sa anak ko na nasa sinapupunan ko.